Walang pagkukunwari, sa totoo lang tayo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 1, verses 45 to 51, and I read it for you. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him about whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus, son of Joseph from Nazareth." Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." When Jesus saw Nathanael coming towards him, he said of him, "Here is truly an Israelite in whom there is no deceit." Nathanael asked him, "Where did you come to know me?" Jesus answered, "I saw you under the fig tree before Philip called you." Nathanael replied, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Jesus answered, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man." May mga pagkakataon po sa ating buhay na iba ang ipinapakita natin sa ibang tao kaysa sa kung sino talaga tayo. Kapag may kasama tayo, minsan gusto nating magmukhang mabait, matatag o walang problema. Sa social media, mas madali ring ipakita ang magagandang bahagi ng ating buhay kaysa sa mga kahinaan at pagkukulang. Minsan sanay tayong magsuot ng maskara, isang anyo na gusto nating makita ng iba. Pero ang tanong, kapag tayo na lang at ang Diyos, sino talaga tayo? Sa Ebanghelyo ngayon, nang makita ni Jesus si Nathanael, sinabi niya, "Narito ang isang tunay na Israelita, isang taong walang pagkukunwari." Napakagandang paglalarawan ni Jesus kay Nathanael, walang pagkukunwari. At si Nathanael mismo ang nagtanong, "Paano niyo po ako nakilala?" Sapagkat bago pa man siya tawagin ni Felipe, nakita na siya ni Jesus. Ipinapakita nito na kilala tayo ni Jesus ng higit pa sa kung ano ang ipinapakita natin sa ibang tao. Kilala niya ang ating mga iniisip, takot, kahinaan, at maging ang mga bagay na pilit nating itinatago. Pero sa kabila nito, hindi tayo tinatanggihan ni Jesus. Sa halip, tinatawag niya tayo upang maging totoo sa harapan niya. Ngayong araw ng kapistahan ni San Bartolome, na ayon sa tradisyon ay si Nathanael, hindi lamang siya naging tagasunod ni Jesus ng madali ang lahat. Dinala niya ang kanyang pananampalataya hanggang sa dulo. Nang dumating ang panahon ng pagsubok at pag-uusig, hindi niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan kay Jesus. Sa tradisyon ng simbahan, si San Bartolome ay naging martir dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Yan ang tunay na walang pagbabalat kayo. Hindi lamang pagiging totoo sa ating personalidad, kundi pagiging totoo sa ating pananampalataya. Madali pong sabihin na Kristiyano tayo kapag maayos ang buhay. Madaling magsimba kapag walang problema. Madaling sabihin na mahal natin si Jesus kapag walang hinihinging sakripisyo. Pero paano kapag kailangan na nating ipaglaban ang tama? Paano kapag ang pagiging tapat sa Diyos ay may kapalit? Paano kapag kailangan nating piliin si Jesus kaysa sa sariling kaginhawaan? Si San Bartolome ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi isang maskarang isinusuot tuwing linggo. Ito ay buhay na paninindigan araw-araw. Kaya ngayon pong kapistahan ni San Bartolome, tanungin po natin ang ating mga sarili, may pagkukunwari ba sa aking buhay? May mga bagay ba akong ipinapakita sa iba na hindi naman talaga totoo?
May bahagi ba ng buhay ko na ayaw kong ipakita sa Diyos? Dahil ang taong walang pagbabalat kayo ay taong kayang magsabing, Panginoon, ito ako. May kahinaan ako, may kasalanan ako, pero nais kitang sundin. At tulad ni San Bartolome, naway magkaroon po tayo ng tapang na mamuhay ng tapat sa ating pananampalataya kahit mahirap, kahit may kapalit, at kahit walang nakakakita. Huwag tayong mabuhay para lamang magmukhang mabuti sa paningin ng tao. Mabuhay tayo ng tapat dahil alam nating nakikita tayo ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, alisin mo sa amin ang anumang pagkukunwari. Bigyan mo kami ng pusong tapat, matapang at tunay. Tulad ni San Bartolome, tulungan mo kaming manindigan sa aming pananampalataya hanggang wakas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.